Kumusta mga Pinoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about Casimero Chanrel Cuadro Alas. So, ang video ito ay mula kay Pinas Boxing. So, meron na itong pamagat na Casimero, ito ang makakalaban. Winasak ni Salt Papi. So, Salt Papi, well, isa din namang Pinoy pride yan si Salt Papi. So again, bago natin simulan, Pinas Boxing, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Ganun pamagat ng video ito. Casimero, ito ang makakalaban. Winasak ni Salt Papi. Sa akin lang talaga dito, bakit nadamay si Salt Papi? So again, Pinas Boxing, Pilipinoysi. So like, comment, share, subscribe. Start. Isang rumagasak na left uppercut sa round 3 mga bossing ang pinakawala ni Nathaniel Bustamante o mas kilala nga po itong si Salt Papi ang naging dahilan ng pagkawindang ni King Kenny sa katatapos na bakbakan nila sa bansang Qatar. Okay, again, sobrang saludo at congrats din pala kay Salt Papi sa huli niyang laban kasi nanalo siya. Muntikan pa nga po itong lumusot sa lubid sa tindi ng pagkahilo. Para nga pong minaso itong si King Kenny mga boss sa lakas ng kaliwa nitong si Salt Papi. Pero para sa akin mga boss ay hindi totally isang uppercut ang tumapos dito kay King Kenny. Kung ating napapanood ang kanilang video clips sa kanilang naging salpukan mga bossing, parang sinungkit nga lang po ito ng pailalim ni Salt Papi. Nagkataon lamang na sumabay ang pagyuko nitong si King Kenny. Kaya naman dito nga po siya sobrang nahilo. Ito ang maliwanag na grabe, no? Ito din yung nakakabilib kay Salt Papi kasi dinodomina niya rin ngayon ang boxing. 'Di ba? And like yung experience niya is parang pangano lang parang content creator ba yung term dyan? Or yung parang showbiz, hindi, mura, Bisaya. Parang media personality, something like that. Ni Davis mga bossing kay Leo Santa Cruz. Talagang nanggaling nga po yan sa pinakailalim pataas. Kaya naman ilang minuto ding nakaidlip sa ibabaw ng luna itong si Leo Santa Cruz. Congrats kay Salt Papi. Umaarangkada na nga po ngayon ang kanyang kartada sa 4 wins 4 KOs at may 2 talo. Sa ibang So ayun, congrats Salt Papi, congrats. Ibang klase talaga. Dati tinatawanan lang to ng mga kababayan natin Ngayon nagbigay na ng karangalan. Ngayon sunod naman ngayon sila. Like for example si Cuadro Alas din parang ganoon na parang ngayon may mga problema si Cuadro Alas. Pero kapag nasa successor na si Cuadro Alas wala na. Nakikicelebrate na rin yung mga basher niyan. Balita naman mga boss, kalat na kalat nga po ngayon sa social media na ito nga raw si Dennis Macan ang susunod na makakalaban ng ating pambato na si Cuadro Alas Casimero. Number 3 ito sa WBO Super Bantamweight Rankings. Si Dennis Macan, parang bata pa siya or baka picture niya yun. May malinis na 16 wins at KOs at walang talo. Napakaganda sana kung ito undefeated din. Ulit-ulitin nga natin, hindi ko nakita yung kartada. Pambato na si Cuadro Alas Casimero. Number 3 ito sa WBO Super Bantamweight Rankings. May malinis na 16 wins at KOs at walang talo. So ito yung kartada niya, 16 wins. Tapos 8 KOs, so 50% lang yung KO niya. 50% tapos 1 draw, walang talo. 50% nga yung KO niya. Okay din. Napakaganda sana kung ito ang susunod na makakalaban ni Cuadro Alas dahil isa itong top contender sa 122 pounds. Pero para sa akin mga boss ay napakahirap patulan ang balibalita na ito dahil natanong na po natin lahat ang mga team Casimero. Kaso mariin nga po nilang itinanggihan mga boss na sa kanila nanggaling ang balita na yan. So hindi pala totoo. Casimero versus Macan fight. Cebu City kumakalat na laban between Casimero and Macan ay isang fake news. Ayon sa ating reliable sources, sabi niya assuming na ito ay isang rumored fight but still nakakasama sa imahe ng mga Casimero brothers dahil at the end of the day, lalabas na pinapaasa ang mga boxing fans kahit na may presensya na si Ninong Chavez
Singson, as long as wala pang promoter na humahawak kay Champ ay hindi pa rin ito makakabalik sa lona sa professional boxing hanggat wala pang promoter. Maliban pa dyan ay may schedule na bakbakan si Makhan versus McGrail sa Riyadh season this coming December 21. Bagay na imposibleng maging replacement si Champ Casimiro Tots. Okay. So parang hindi pala siya totoo na si parang rumor lang pala. I don't know if pinapakalat yan ng mga bashers ni Cuadro Alas para mas lalo siyang pagpestahan. Like for example, dahil fake news nga lang siya, ngayon umaasa ngayon yung iba na may laban nga. Tapos ngayon kapag wala, kasi wala naman talaga, yan yung sasakyan ngayon ng mga basher na wala, hindi sinipot, parang ganun ba. So si Cuadro Alas pa ngayon yung bad guy. Sadyang napakarami lang daw ang mga nagpapakalat ng fake news tapos ibabato daw nila sa Team Casimero. Yun lang. So yun lang, biglang sumakit yung mata ko. So yun lang naman mga kanoisis. So kayo na masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video ito ay mula kay Pinas Boxing. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin Pilipinoisis. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro, men, na yung yung fight pala na yun ni Cuadro Alas ay malabo yung Makhan. So siguro, intay-intay lang din tayo ng next fight talaga ni Cuadro Alas. So sana din sa sa basher ni Cuadro Alas na halimbawa ganyan, sila yung nagpakalat ng mga ganyan para lang siraan yung kababayan natin. Nakakalungkot kasi kababayan naman natin, pero bakit ginaganon, di ba? Ganun lang siguro, if ever di mo talaga trip yung way of selling selling tickets ni Cuadro Alas or pampahype, wag mo na lang siyang idagdag sa sa Filipino idols mo, Filipino boxer idols mo, di ba? Kasi at the end of the day, Filipino pa rin naman tayong lahat dito, di ba? Di ba? So, na lang siguro kung hindi mo tipo yung isang boksingero, wag mo na lang suportahan. At the same time, wag mong siraan. Di ba? Hindi mo na nga sinusuportahan, sinisiraan mo pa. Inaano ka ba ng tao? Pwera na lang siguro kung si Cuadro Alas mismo, inatake mismo yung pagkatao mo, like sinabi niya hampas lupa. Diba? Baka doon, pwede mo siyang bakbakan. Pero kung ganyan, wala naman siyang ginawa sa'yo, di mo lang nagustuhan yung pinagagagawa niya, which is pagpopromote na ng ticket. Diba? So, sana wag ganun. Yung kay Salt Papi naman, sobrang saludo, sobrang congratulations kay Salt Papi, syempre. Kasi yun nga, Filipino pride din natin yan. Diba? Pilipinas din yung dinadalang bandila niyan sa big stage. Diba? Baka magulat na lang tayo next year or whatsoever. Hindi natin alam. Baka siya na yung some kind next sensation. Like for example, yung kay Logan Paul. Diba? Baka si Salt Papi, meron din siyang makalabang legend soon. So, abangan din natin yan. Tapos, syempre, supportahan din natin yan. Si Salt Papi, At yun lang naman. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it. Thank you so much for watching. Pilipinoisis is out.